Meron siya ng mga usbong na. Papalit na po siya ngayon ng dahon. Susunod nito, titrim na po natin ito, yung lahat po ng mga sangang tuyo. Ngayon wala pa eh. Tayo muna natin po mag-usbong para siya makabawi, makarecover. Ay, kawawa ng ating kalamansi. Nadadamay ang ating kalamansi doon sa mga inggit dahil sa inggit. Kaya walang nagagawa ang inggit. Oy! Mukhang mayroon atang mahanap sa atin. Katribya. Punta muna tayo. Ayan, tubig-tubig muna. Pagka hindi umulan. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Muli po ay dito naman po tayo muli sa ating pong kalamansi, kung saan po hindi pa po tayo nakakapagpapitas. Hinihintay pa po natin po matapos po yung kalananay dahil yung kanyang kalamansi ay dihado na. Tayo mga katribya, paghihintay pa naman po natin kaya ilang araw. Sa atin na mauli po yung magiging susunod din po na mapipitas. Kaya lang syempre medyo marami-rami na rin po yung ating reject sa tindi po na sikat po ng araw. Ayan, grabe. Ang marami pong berde sa atin sa parte po nung nasa loob o sa ilalim. Kasi yun po yung hindi po nasisikatan ng araw. Pero yung mga bilad ay may mga silay na talaga. Gulang na. Ika nga. Sana naman umulan. Umulan po rito kaya lang mahina lang siya mga katribya. Hindi po siya talaga yung buhos. Na delay din po yung ulan nitong buwan po ng Mayo. Kaya marami pong mga kalamansi ngayon dito sa amin. Tuyot na. Nangungulurot na rin po yung dahon. Tayo naman hindi man po tayo makapagpatubig dahil baka umulan, sayang po yung ating diesel, sayang din po yung ating pagod. Kaya lang siyempre nangangamba ka rin dahil baka magtuloy-tuloy po din na hindi po umulan. Kaya giisip-isip rin tayo na mapatubig yung muli yung ating kalamansi para hindi po masyadong gumulang yung ating kalamansi. Tsaga-tsaga lang po mga katribya. Ayan, meron na tayo mga bunga. Hindi rin naman po natin mapitas dahil sabay-sabay din kasi yung kalananay. Hindi rin tayo makasingit dahil yung kanila po ay mas dihado. Siyempre tayo naman hindi man pa pwedeng sabay-sabay din ang kuha ng ating mga binibigyan dahil uuho naman sa palengke. Depende rin po doon sa kanilang order. Kaya ginagawa muna natin bantay, monitor sa ating kalamansi, sa bunga. Yan, tanggal po ng ating baging para pag sa atin na po yung nakahanay, napipitasin, kaayos na. Shoutout po natin yung ating katribya, si Ma'am Arlene tsaka si Ma'am Irene. Yan, nagpa tutorial din po sa atin ng online tutorial. Kaya lang may pasok sila ng binigay nilang araw kasi hindi tayo po pwede. Kaya through record na lang po yung ating ginawa. Sined na po natin sa kanila po yung video. Yung kanilang mga katanungan ay ating pinaglingkuran.
Okay. Ang grabe ang init ng araw. Ang singaw. Sobra. Tagal-tagal na rin tayo hindi nag-herbicide. Ating kalamansi. Dahil para mabawasan ng pagkatuyo. Kasi sobrang linis ng kalamansi mo, sandali natutuyo ang ating pinatubigan sa pindo ng init. Kaya kailangan muna natin ng cover. Kaya atin muna siyang nililinisan ng ilalim. Linis na po yung ating likod dahil sinilaban, kaya nadali po yung ating kalamansi. Ngayon merong nag-comment sa atin. Ayan. Sabi nung nag-comment sa atin, mag-isip-isip ka kung bakit ginaganyan ka nung nandyan. Siguro sa loob-loob niya, sa mga ugali natin. Alam mo na katribya kung ano dahilan kung bakit sinunog yung kalamansi nyo. Alam ko na po kung ano ang dahilan. Inggit. Yun lang naman ang purot dulo ron yung inggit. Pero plano nga naman natin ito mga katribya. Yung mapa NBI Kaya sa NBI malalaman dyan kung sino may trabaho. Kaya isipin mo na talagang nakakalungkot na ganito yung kalamansi natin, na talagang naluto, nasalab. Pero sa kabila naman yan, lumalaban talaga siya. Nagsupang na magandang balita, mabubuhay yung ilang puno natin dahil nagsupang po yung ating mga sanga. May supang yung iba. Masasalab po lang, kumbaga sa kawan ay natuyo lang po yung kanyang dahon. Ayun may mga supang. Nagsupang na. Masyadong nahirapan ng husto yung ating kalamansi. Pero kung sa tao ito, patay na. Pero dahil dyan may bago na uli siyang usbong. Yan. Good news mga katribya. May buhay po yung ating kalamansi. Kaya lang mayroong puno. Wala tayong makitang supang Ayun, nandun sa ilalim. Siguro pagka umulan po ng malakas, baka po dumami po ang supang. Ayan may kasama pang bulaklak. Ayan may mga bulaklak mga katribya. Sayang yung bunga natin, kataas pa naman ang presyo ng kalamansi. Kaya lang naluto na siya, nasalab. Mukhang inihahanda kasi ito sa salagubangan Dito kasi sa amin pagka po umulan ng malakas ng Mayo, lumalabas po ang salagubang. Yung salagubang yon, paborito rin na dito yun, pinang-uulam. Diba, yung mga namumulutan, yun po ang kanilang ginagawang pulutan, yung salagubang. Bibihira kasi kumuha sumabaw once a year. Tuwing Mayo lang. Pagkatapos ng Mayo, wala na. Next year uli ang susundan. Kaya dalawa purpose noong nagsunog. Gusto na magkaroon ng salubangan ng salagubang, at isa mamivisit po ng ating kalamansi. Bahala na po yung nasa taas. Sino man po yung may kagagawa nito. Ayan merong mga puno wala tayong supang. Kaya
matindi po yung injury na tinamo. Kumbaga sa tao, siguro third burn, yung iba umabot pa siguro sa fourth burn. Yan na nagresulta ng ating kalamansi. Yung ibang mga nagsupang, hindi siya masyadong napuruhan. Nakita naman natin to pag halimbawa okay siya, sariwa yung kanyang sanga, sariwa pa ito. Yan, meron siyang usbong. Masyado hirap ng kalamansi natin, grabe. Ito, meron siya ng mga usbong na. Papalit na po siya ngayon ng dahon. Susunod nito, titrim na po natin ito, yung lahat po ng mga sangang tuyo. Ngayon wala pa. Tayo muna natin po mag-usbong para siya makabawi, makarecover. Ay, kawawa ng ating kalamansi. Nadadamay ang ating kalamansi doon sa mga inggit, dahil sa inggit. Kaya walang nagagawa ang inggit. Oy! Mukhang mayroon atang mahanap sa atin. Katribya. Punta muna tayo. Ayan, tubig muna. Pagka hindi umulan, ito, tanggal natin ang ating baging. Yan, laki ng baging. Laki ng baging. Ito pa. Maraming nangangailangan ng kalamansi ngayon dahil wala nang maitinda. Kaya 17, 18, 19 ang presyo sa sangitan ng kalamansi. Tayo easy lang natin ang baging. Pagka na ito ay napipitas, sandali lang ito tutukan, ilang araw lang ito mga katribya, tapos yan. Nasabay lang tayo. Oo. Dala mo ba yung kuwan? Andun yun. Sige, kukuhan ko ano. Magpunta ako na sampoy. Okay ba yung papel? Dala yung papel. Sige. Sunod ka lang kayo. Sige, punta lang ako dyan. Tatanggal muna natin ito. Ang baging. Ay, sa gabal to Pati itong baging kasama sa nasunog. Tindo ng init. Grabe. Okay. Ito. Malakas siyang kamawa.
baging. Ito ang matindi na bugbog. Yan, no? Tabi ng kawayan. Mga sariwa. Yan. Ito yung tuyo, ah. Ito yung kawayan. Ito, buhay to. Ito, buhay din. Yung isa nating tuwa. Kakawiti lang yung ilalim nito eh. Matay na yung bagay. Kawit. Ayun mga katribya, konting kilos lang natin eh. Nagpapawisan na tayo. Tindi ng init. Bagay. Anong oras na kasi? Alas 10:30. Yan. Buhay na ito. Meron na tayong supang. Okay. Yun. May mga supang na tayo sa ating kalamansi. Yan, so may supang na. Kaya lang nasaktan lang talaga ng husto. Na-torture siya noong ating sunog. Kunti na lang din po yung baging nating aalisin. Dahil na unti-unti na po natin. Kaya marami-rami na rin po yung ating magiging reject ito pagka napitas. Pero yamado pa naman ang berde. Itong kabila, delay na rin itong mag-alaga. 2 beses na nalaglagan ng bunga. Kaya di rin naka-harvest. Ito sa kapatid ko, palakihin pa. Punta muna tayo sa bahay at meron tayong bisita. Total mainit naman na. Meron lang tayo ulit po bumalik. At kung anumang oras yun, ay the secret. Baka nanonood po yung ating kaibigan. Ito rin. Marami na rin ito. Reject. Dihado na rin ito. Makakuha lang nila yung berde. Okay na. Pagka naubos na yung mga hinog, saka pa lang siya lalong sisipa ang presyo ng berde. Sa ngayon kasi marami pang mga hinog na nakukuha. Yung mga nag-delay, yung mga hindi nakapagpitas ng kamurahan. Ngayon yung na pinipitas ngayon, tumaas naman ang presyo. Kaya lang tataas din ang reject. Yung red bag bilang yan, tutubig pa rito.
Ayan, wala nanay pinipitas na rin yung matandang kalamansi. Marami naman din verde pa rin dito. Ayan. Kaya lang halos sa ibaba lang sila muna pumipitas dahil mainit po sa hagdan. Ito mga ubos ang mga bunga, tindo ng init. Yan, tutuyo yung sanga. Tapos napitasin na rin kabila. Ito na lang halos ang natitira. Alananay. Pagkatapos dito, saka pa lang mapipitas po yung sa atin. Dahil konti lang din yung mamimitas po nila nanay. Siguro sa 6-7. Marami pag maraming bunga na ang red bag. Misa talaga mahihinugan din. Meron kasi iba tumadayo po sa pitas. Malaki kinikita ng iba mga mamimitas dito. Dahil kung tagain nila po yung mga may-ari ng kalamansi, sinasamantala doon sa laki ng paupa. Sinanay naman dito, mataas naman yung upa nito per mes. Hindi sila dumadayo pa dahil ito sa amin hindi pa nila pumaagat. Yun, lalo na nga ngayon marami pong mga pitasin pa. Sa atin kasi 2 lugar pa yung basal pa natin. Yung isa dihado na, yung isa medya pa lang. Sige mga katribya, kita po tayo ulit po bukas para sa another episode. Magandang balita dahil lagsupang na uli po yung nasunog natin. Mayroong mabubuhay, mayroong iba naman matsusugi.